Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang pagninilayang mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatang, "Cool ka lang, kailan ko ba ikaw pinabayaan?" Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Mateo, 8 kabanata, mula 23 talata hanggang 27 talata. Si Jesus ay sumakay sa isang bangka at ang kanyang mga alagad ay sumama sa kanya. Biglang hinampas ng malakas na bagyo ang lawa at nanganganib na lumubog ang bangka. Ngunit si Jesus ay natutulog. Lumapit sa kanya ang mga alagad at ginising siya. "Iligtas mo kami, Panginoon," sabi nila. "Malapit na tayong mamatay." "Bakit takot na takot kayo?" sumagot si Jesus. "Ang liit ng pananampalataya ninyo." Pagkatapos, siya ay bumangon at inutusan ang hangin at ang mga alon ay huminto at nagkaroon ng malaking katahimikan. Lahat ay namangha. "Anong klaseng tao ito?" sabi nila. Maging ang mga hangin at mga alon ay sumusunod sa kanya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Papuri sa Diyos Ama sa kaitaasan. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Muli akong bumabati ng magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga sandaling ito. Sa araw na ito, hayaan po ninyong ishare ko muli sa inyo ang aking maikling pagninilay sa kababasa ko lang na pagninilayang mabuting balita. Ang pagninilay na ito ay pinamagatan kong, "Cool ka lang, kailan ko ba ikaw pinabayaan?" Sa kababasa ko lang na pagninilayang mabuting balita, 2 bagay lang sa ganang akin ang dahilan ng pagpapanik ng mga disipulo ng Panginoong Hesus nang humampas ang malakas na bagyo sa lawa na naglagay sa bangkang sinasakyan nila sa panganib na tumaob at malunod silang lahat. Una, sa taranta nalimutan nilang kasama nila ang Panginoong Hesus sa bangka. At nalimutan din nila na hindi hahayaan ng dakilang Ama sa langit na may masamang mangyari sa Panginoong Hesus. Kung gayon, dahil kasama nila siya sa bangka, ligtas sila sa panganib. At ang ikalawa, nangamba sila baka hindi sila iligtas ng Pukong Hesus sa sitwasyong iyon dahil natutulog pa rin ito samantalang nanganganib ng tumaob ang bangka sa lakas ng hampas ng mga alon. Ngunit alinman sa dalawang ito ang posibleng dahilan. Ang maliwanag, ipinakita ng mga disipulo ang liit ng kanilang pananampalataya sa Kanya. Basahin nating muli ang magkasunod na mga talatang ito ng pagpapakita ng pagpapanik ng mga disipulo sa sitwasyong iyon at ang sinabi sa kanila ng Panginoong Hesus. Lumapit sa kanya ang mga alagad at ginising siya. "Iligtas mo kami, Panginoon," sabi nila. "Malapit na tayong mamatay." "Bakit takot na takot kayo?" sumagot si Jesus. "Ang liit ng pananampalataya ninyo." Naalala ko tuloy, kabayan, ang kwento na ito ng isang hundalong nakilala ko noong 1985 sa ospital. Kasalukuyang nagle-labor ang misis ko noon samantalang ako ay naghihintay sa labi ng ospital. Maya-maya ay may lalaking dumating sa labi. Naghihintay din siyang makaraos sa panganganak ang misis niya.
Upang maibsan ang inip ng paghihintay, kinausap ko ang lalaki at kami ay nagkwentuhan. Napag-alaman kong isa pala siyang sundalo na nakadestino sa Mindanao. Nagkapalagayan kami ng loob kaya ikinwento niya sa akin ang isang di raw niya malilimutang karanasan sa isa nilang misyon na ginawa sa hulog. Isang kritikal na misyon ang ibinigay sa kanila ng kanilang detachment commander. Ang mission order ay mula sa kanilang provincial commander. Ang misyon, i-rescue ang isang deep penetration agent ng hukbo na nabisto. Ayon daw sa intelligence report, pagkatapos ng 7 araw ang ahente ay pupugutan ng ulo sa harap ng kamera para makita ng lahat bilang isang halimbawa. Kasama din sa order ng provincial commander, isang ahente ng intelligence team ng provincial command ang makakasama nila. Tumutol daw ang kanilang team master sergeant na siyang second in command sa grupo. Ngunit sinabi sa kanila ng kanilang detachment commander, order is an order. Kailangan itong sundin. Nagulat daw sila dahil lumabas ng briefing room ang kanilang tenyente ng tahimik. Ang team daw ay pinamumunuan ng isang bihasang tenyente na nanguna sa grupo sa maraming delikadong misyon sa nakalipas na 5 taon na pinagtagumpayan nila at ang buong team ay bumalik nang walang ni isa mang sugat ang tamo. Kaya para daw sa grupo nila, ito ay isa lamang misyon gaya ng dati. Makalipas ang 3 araw, lumakad daw sila papunta sa baryo kung saan naroroon ang agent na pakay nila na sa lugar ding iyon siya pupugutan ng ulo sa harap ng kamera. Makalipas ang 1.5 araw ng paglalakad, narating nila ang lugar at pumosisyon ng grupo 300 metro ang layo sa baryo. Pagkatapos, sinimulan daw ng tenyente na ibigay kung saan puposisyon ang team ng snipers, team ng mortar at ground assault. Mahigpit niyang bilin na walang gagalaw na hindi inuutos dahil wala pang high-tech na wireless communication noon. Ang utos ng pagkilos ay dinadaan sa senyas at kailangan nilang walang makakakita ng kanilang mga posisyon. Ang paghihintay daw ay umabot hanggang kinabukasan. Dahil dito, sinita daw ng intelligence agent na kasama nila ang kanilang opisyal kung bakit pinatatagal ang pag-atake at pinagpilit ang dapat na nilang pasukin ang lugar dahil kakaunti lang ang naroroon. Pinaalalahanan daw ng kanilang pinuno na wala siyang karapatang questionin ang diskarte niya dahil siya ang opisyal na namumuno sa grupo at sa misyon. At sinabihan ng intelligence agent na sumunod na lang gaya ng pagsunod niya sa order ng nakatataas na isama ang isang estranghero sa misyon kahit na iyon ay labag sa kanyang kalooban. Makapananghali, isinama daw siya ng tenyente sa di kalayuan kung saan ay kinausap niya ang isang lalaki ng palihim. Pagbalik daw nila, sinabi daw sa kanya ng opisyal na tahimik niyang ipasa sa buong team ang mensaheng eksakto 3:00 umpisahan ang rescue operation. Ipinasa daw niya ang utos sa mortar team at ground assault team. Ang mortar team naman ang nagpasa ng utos sa sniper team. Ang utos ay ipinaabot sa bawat team gamit daw ang sign language. Pagsapit ng takdang oras, sa pangunguna daw ng kanilang tenyente, pinasok ng ground assault team ang baryo at kaagad na tinungo ang pakay nila na nakagapos sa isang kubo at pinakawalan. Lubhang nagduda daw ang kanilang opisyal dahil napakadali nilang nagawa ang rescue dahil wala ni isa mang gwardiya sa kubo na dinatnan nila. Nag-report daw ang kanilang sarhento na walang tao sa baryo at nang malaman ng tenyente ang bagay na ito, kagad na pinagkubli daw ng tenyente ang kanyang mga sundalo na sumisigaw ng setup ito. Pagkatapos ay narinig nila ang boses ng intelligence agent na kasamahan pala
ng mga terorista. Sinabi daw nito na patay na ang buong backup team nila, sniper at mortar. At kung mahal pa daw nila ang mga buhay nila, dapat sumuko daw sila. Sa gipit daw na kalagayang iyon dahil napin down sila, nagpanik ang buong team dahil tiyak na patay sila kung lalaban sila. Pero matigas daw ang kanilang opisyal. Hindi raw sila susuko at luluhod sa mga traidor ng bayan. Halos lahat daw sila ay gustong umalma sa kanilang opisyal, pero sadyang napakabilis daw ng mga sumunod na mga pangyayari. Nagsimula na daw silang ulanin ng bala sa lahat ng direksyon. Maya-maya nakarinig daw sila ng sunod-sunod na pagsabog. Huminto ang pag-ulan ng bala sa kubong pinagtataguan nila, pero tuloy pa rin daw ang putukan. Biglang sumigaw daw ang opisyal nila ng move out. Ito na ang pagkakataon para makalabas sa sitwasyong ito at makalaban ng maayos. Kaagad naman daw silang kumilos at sa huli, nakabalik daw sila ng kampo dala ang pakay nila at lahat sila ay buhay maliban sa dalawang kasama nila na nagtamo ng tama sa hita ang isa at sa balikat ang isa. Napag-alaman daw nila na ang taong palihim na kinatagpo ng kanilang opisyal ay isa palang dating rebelde na nagulat sa opisyal na ang kasama nilang intelligence agent ay peke, dahil ito ang nagutos sa kanyang dating mga tauhan na iligpit ang team ng sniper at mortar. Pero tapat pa rin sa kanya ang mga ito, kaya hindi isinagawa ng mga ito ang utos ng agent at sinabi sa agent na nailigpit na ang miyembro ng dalawang team. Kaya imbis daw na sila ang masilo, ang mga terorista ang nasilo sa sarili nilang patibong. Ang buong team daw ay humingi ng paumanin at nagpasalamat sa kanilang opisyal. Ang sabi daw sa kanila ng kanilang opisyal, "Kailan ko ba kayo pinabayaan?" Naniniwala, nananampalataya at sumasamba tayo sa isang Diyos na walang sinuman ang nakakita pa ng pisikal, at sa anak niyang si Jesucristo na pinahirapan at pinako sa krus upang tubusin ang ating mga kasalanan. Ngunit tayo ay mga tao lamang. Kahit na may paniniwala at pananampalataya tayo sa Diyos Ama at sa kanyang anak ang Panginoong Jesucristo, sa sandaling dumating ang trahedya o problema sa ating buhay at ang ating mga pagsusumamo at dasal ng paghingi ng tulong ay naantala, marami sa atin na nagsisimulang pagdudahan ng pagsaklolo ng Diyos. Kahit pa na sa mga nakaraang problema o trahedyang dumaan sa atin, ay naroroon ng Diyos upang tulungan at iahon tayo. Anumang trahedya o problema ang dumating sa atin, magaan man o buwis buhay man, magtiwala lang at tiisin ang paghihintay, sapagkat darating sa atin ang kanyang tulong sa takdang oras niya, hindi sa oras na itinakda natin. Kaya kabayan, kung may dumating na trahedya o problema sa buhay mo, gaano man ito kabigat, ito ang ipinararating sa iyo ni Kristo. Cool ka lang. Kailan ko ba ikaw pinabayaan? Sensya na kabayan kung napahaba, pero sana'y may napulot ka kahit papano sa aking reflection sharing sa araw na ito. Ngunit bago ako magpaalam, nais kong iwan sa inyo ang siping ito. Poong Jesucristo, gabayan mo nawa ako sa pamamagitan ng banal na Espiritu para patatagin ang aking pananalig sa iyo, upang kapag dumating anumang pagsubok sa akin, masasabi ko sa aking sarili, cool ka lang, saklolo ni Kristo ay parating na. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos.
Amen. 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 Peace.